Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang kasalukuyang sitwasyon ni Bitcoin, ang pinakamalaking cryptocurrency sa mundo. Ngayon ay marami po sa atin ang nagbabantay sa presyo ni Bitcoin, lalo na't nasa critical na presyo ito kung saan ay malapit po sa $80,000. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? At may pag-asa pa bang makabangon si Bitcoin mula sa pagbaba ng kanyang presyo? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, bakit nga ba nagpapatuloy ang laban ni Bitcoin sa price level na $80,000 or 80K? Kaya ayan, sa mga nakarang araw, si Bitcoin po ay nagkaroon ng malawakang pagbagsak sa kanyang presyo. Pababa po hanggang sa presyong $74,434. Ngunit pagkatapos po ng pagbagsak, ayan, ng kanyang naranasang pagbagsak na ito, mabilis din po itong nag-bounce back or bumangon. Umabot po siya sa itaas ng $80,836 sa loob ng 24 oras. Ngunit kahit na umangat ito, patuloy pa rin ang laban para mapanatili ang presyo sa mahigit $80,000. At bakit? Ito po kasi ay dahil mayroong mga overhead supply o mga nagbebenta sa taas ng presyo na ito na nagiging hadlang para magpatuloy ang pagtaas ng presyo ni Bitcoin. Kaya kahit na may pag-asa si Bitcoin na makabangon, ang tanong ay kung kaya ba nitong mapanatili ang presyo sa ibabaw ng $80,000. Kaya yan. Ngayon ay ano nga ba ang ibig sabihin ng double bottom reversal sa kasalukuyang sitwasyon nitong si Bitcoin? Ayan, pakita po natin yung chart dito. Ayan, at nakikita po natin dito ang double bottom reversal na pattern. Kaya ayan, sa kasalukuyan ay si Bitcoin po ay nagkakaroon ng lower price rejection sa presyo na $75,500, kung saan ay isa po itong magandang senyales para sa double bottom reversal. Kung magpapatuloy po ito, posibleng magtuloy-tuloy ang recovery ni Bitcoin at maabot ang presyong $82,000. Ngunit hindi rin mawawala ang mga risk o panganib. Sa kasalukuyan, ang mga moving averages tulad po ng 50-day at saka 200-day simple moving averages ay nagpapakita po ng death cross, isang signal na nag-i-indicate ng posibleng pagbaba ng presyo. Kaya't ngayon, ang sitwasyon po ay medyo double-edged sword para kay Bitcoin. May posibilidad ng rebound, ngunit may mga warning signs din na hindi pa tapos ang laban. Ngayon ay paano po naapektuhan ang Bitcoin ETF at ang mga derivatives market? Ngayon ay tignan po natin ang mga Bitcoin ETF at ang kanilang epekto sa presyo ni Bitcoin. Kamakailan lamang po ay mayroong malaking outflow o paglapas ng pondo mula sa mga Bitcoin ETF. Tinatayang umaabot po ito sa mahigit $100 million. At yan po ay sa isang araw lamang. Ibig sabihin ay maraming investors ang nag-pull out ng kanilang investments sa mga Bitcoin ETF dahil po sa takot na baka bumaba pa ang presyo ni Bitcoin. Dahil dito ay napansin din na ang Bitcoin derivatives market ay naging volatile. Ang open interest sa Bitcoin derivatives ay bumaba po at ang ratio ng mga short positions kumpara sa long positions ay tumaas. Kapag ang mga short positions ay tumataas, ibig pong sabihin nito ay marami ang nag-a-assume na babagsak pa ang presyo ni Bitcoin. Ngunit may mga magandang balita. Tumaas po ang long volume ni Bitcoin. Ibig sabihin ay may mga investors pa rin na naniniwala sa pagtaas ng presyo nito. Kaya't sa kabila po ng mga negatibong signal, may mga pagkakataon pa rin makakita tayo ng positibong pagbabago. Ngayon ay ano naman po ang posibleng mangyari kay Bitcoin sa mga susunod na linggo?
Ayan, ang kasalukuyang presyo po ni Bitcoin ay nasa pagitan po ng mga 50% at saka 61.80% ng Fibonacci retracement levels. Ibig sabihin ay may posibleng pag-rebound na mangyayari kapag ang presyo po ay tumaas higit sa mga levels na ito. Kaya kung makikita natin ang isang bullish breakout, posibleng umabot po ang presyo ni Bitcoin sa $92,000. Pero kung magpapatuloy po ang pagbaba, maaaring magtuloy-tuloy ito at mag-test sa presyong $70,000 na price level. Kaya naman sa ngayon ay hindi pa sigurado kung ano po ang magiging direksyon ni Bitcoin. Kailangan pa natin ng mas malinaw na signals bago po tayo magdesisyon. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin. Ayan, para sa atin ay isa po sa mga para sa atin ay malaki po ang epekto ng mga ganitong market movements sa ating mga investments. Si Bitcoin ay may malaking bahagi sa crypto market at kapag ito po ay tumataas o bumababa, naapektuhan din ang iba pang mga cryptocurrencies. Kaya bilang mga investor, magandang bantayan po natin ang mga technical na indicators at gamitin ang mga ito sa ating mga desisyon. Kung hindi po natin kayang mag-monitor ng araw-araw, baka magandang i-apply po ang mga long-term strategies tulad po ng dollar cost averaging na isang strategy kung saan ay nag-i-invest po tayo ng fixed amount ng pera sa crypto assets sa regular na intervals. At hindi po natin alintana ang market price sa mapamagitan ng strategy na ito. Kaya sa ganitong paraan na hindi po tayo ma-stress sa mga short-term market fluctuations. Ayan. Ngayon ay ang masasabi ko naman po rito ay sa ngayon ay mukhang may posibilidad pa rin ng rebound itong si Bitcoin. Pero hindi pa ito sigurado. Kailangan po natin na maging maingat po tayo at bantayan po natin ang mga signals mula sa market. Huwag po tayong padalos-dalos sa mga ating mga desisyon. I-validate po muna natin ang mga indicators natin bago po tayo mag-invest. Sa personal ko pong opinion, ang mga ganitong market fluctuations ay normal na parte ng cryptocurrency or dito po sa mundo ng cryptocurrency. Kaya kung ikaw po ay seryoso sa pag-invest dito ay Bitcoin or sa iba pang mga crypto assets, kailangan po nating maglaan ng oras upang mag-aral at maghanda sa mga ganitong pagbabago. Huwag po tayong maging emosyonal sa mga short-term movements. Mag-focus po tayo sa long-term potential ng crypto. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.